May trangkase tayo, tuloy-tuloy pa rin ang serbisyo publiko. Grabe yung naganap dyan sa Grabe mga bossing yung naganap dyan sa Hong Kong. Talaga naman makapanindig, balahibo. At dahil dyan sa naganap sa Hong Kong, putangin na yan. Yung mga nasa gobyerno ngayon, puta parang mga sabog na naman. Hindi na naman makatulog, hindi na naman makaidlip. Hindi na naman mapakali, putangin na kung ano-ano mga fake news na naman ang pinaglalabas ng mga hayop. Tangin ng mga fake news peddler, no? Ang lungkot. Nakakalungkot dito mga bossing ang fake news peddler, putangin na Malacanang. Isipin mo yan Yung kanilang PCO, yung kanilang PCO'ng gunggong. Sabi ng kanilang PCO dapat daw, nung siya ang iniintriga, anong klaseng journalism yan? Isang side lang ang kinukuha. Tanginan yan. Buti nga may kinuwang side Ito ang masaklap PCO chief. Yung si J. Ruiz. May narinig na Marites. Putang ina, nilabas niya sa media. Narinig lang sa Marites ang nilabas sa media. Hindi makinumpir manita nga. Ang lakas ng loob mong manita ng mga kapwa mo media na hindi kinuha yung side mo. Eto nga putang ina mo galing sa chismis. Inilabas mo na kagad sa media. Putang ina nyo talaga ni Claire Kayong dalawa kayo dati pinag-uumpog yung mga ulo yung mga walang laman. Wala kayong silbi talaga. Putang ina nyo mag-amo kayo. Manang-mana kayo kay Bongbong na wala rin silbi sa buhay. Putang ina nyo para kayong mga tatlong itlog dyan. Wala kayong mga alam. Bantakin mo DOJ dinideny. DOJ walang balita. Yung Solicitor General walang balita. Putang ina tapos kayo may balita. Mga tarantado talaga kayo. Tangina nyo, taintay kayo kay Taintay kayo kay Pangulong Duterte. Gigil na gigil kayo kay Pangulong Duterte, no? Tingnan ninyo tangina nyo. Galit na galit kayo sa tao. Gigil na gigil kayo kay Duterte. Gusto nyo mawala sa Pilipinas si Duterte. Tangina lumabas lang ng Pilipinas si Duterte, nagka-windang-windang kayo lahat. Anak ng tinapay, Manila Times, News 5, lahat ng media outlet, putay na niyan. Ang balita, dahil daw may warrant of arrest ang ICC, kaya itong si Pangulong Duterte tumakas na. Putang ina pati si Inday tumakas daw. Dalawa daw silang tumakas, anak ng tinapay. Ang aga-aga pa ina-announce na natin tong pagtitipon-tipon natin dyan sa Napakaaga pa ina-announce na natin yung pagtitipon-tipon natin dito sa Hong Kong. Anak ng tinapay kayo. Hanggang ngayon ba naman puros pa rin kayo mga kabulbalan? Kaliwat kanan ng mga chismis, mga bossing. Putang ina talaga. Lahat yan i-address natin ngayong araw na ito. Parating po mamaya si Pangulong Duterte mamayang hapon. Parating po siya dito sa pauwi na ng Pilipinas. At yung mga nag-aantay daw ng pulis, libo-libong pulis daw, 7,000 pulis daw yung aaresto kay Duterte. Anak ng tanginan yan. Saan yung 7,000 pulis aaresto kay Duterte? Tanginan yan, aarestoin nyo si Duterte, 7,000 pa kayo. Hindi na nga makakit ng stage yung matanda, mga gago kayo. Dahil na ginagaya nila kay Pastor Kibuloy ginagaya nyo kay Pastor. Mas madami 7,000 kay Pastor Kibuloy, 6,000 lang. Kay PRD 7,000. Puta hindi na makakatakas yung tao Kahit nga ang huhuli kay Pangulong Duterte, kung totoong mahuhuli ng ICC kahit barangay tanod kaya na Putangin na niya, kita hindi na makalakad yung tao, kailangan pa na 7,000 pulis. Mga bobo. Tapos mano ba naman itong putang inang presidente nating engot-engot din? Mano ba naman pahupain mo yung tensyon? Tangina nyo, kala nyo ba takot si Duterte sa inyo? Kala nyo takot si Duterte makulong sa ICC? Mga tanga? Tangina si Duterte pa nga nagsasabi na papasukin nyo na ICC. Mamamatay na ako, hindi pa sila nakaka-score. At saka mga putang ina nyo, ang tatangan nyo talaga. Napakatatangan nyo. Unang-una sa lahat, hindi naman tayo member na ICC. Pangalawa,
Pangalawa, si Donald Trump, nanliligo kayo kay Donald Trump, tapos puta, papasokin nyo ICC dito. Sinabi na nga ni Donald Trump kung sino ang makikipag-cooperate sa hayop na ICC na yan, wala tablado sa akin. Nakikipagbati nga kayo sa Amerika, humihingi nga kayo ng time with the president Nagmamakaawa nga si Bongbong, kausapin siya ni Donald Trump, mukha na siyang tanga nakausap na lahat, siya na lang hindi pa hindi ba? Tapos ngayon, papasokin nyo ICC. Hindi putang ina, ginalit nyo Amerika. Lulong na lulong kayo sa Amerika. Tangina nyo talaga, mga chismoso kayo. Ayan ang sinasabi ko. Kinig kayo ng kinig sa mga tatanga-tanga Kinig kayo ng kinig sa mga vlogger nyo abnoy. Sabay-sabay yung media at saka vlogger. Putang ina niyan. Alam nyo, sa totoo lang ito ang katotohanan ngayon nangyayari. Galit na galit ang media sa vlogger. Pero yung media para ng vlogger. Kunyari pa kayo, galit na galit kayo. Tangin na ninyo. Samantalang kapag wala naman kayong binabalita, nagva-vlog din naman kayo sa mga account ninyo, mga ulul kayo. Tangin na nyo, naunahan lang namin kayo. Mga bisit. Ang ganda ng nangyari dyan sa Hong Kong. At talaga naman, yung mga kababayan natin ay walang habas ang kanilang pagsigaw. Grabe, ang daming tao sa loob, 2,500 or more. Mas madaming tao sa labas. Palakpakan natin. Alam nyo ba mga bossing pagpasok mo dyan, grabe kagulo tao, ang daming pulis. Galit na yung pulis ng Hong Kong sa atin. Tangina, hindi masawa yung mga Pilipino. Hindi masawa yung mga Pilipino, talaga nag-aantay pagdating ng PDP laban. Puta, sure win na tong PDP na to. Pag itong PDP na to natalo, puta, dinaya tayo. Grabe, yung tao talaga, as in, ang kapal ng dami ng tao. Tapos may mga natulog, gabi pa lang, nandoon na sa park. Yung iba doon na natulog sa pila, masilayan ng si Pangulong Duterte. Tapos sumungaw lang si Pangulong Duterte na ganyan sa maliit na butas, nag-iyakan na yung mga tao. Grabe talaga. Kung nandoon kayo, putya, sabi ko nga sa inyo, na ang Hong Kong, yan po ang kumbaga small scale ng Pilipinas. If you're gonna make a survey, dito ka magsisurvey. Kasi yung pulso ng Hong Kong OFW, yan ang pulso ng lahat ng OFW. At ang sinasalamin ng Hong Kong, kahirapan ng buhay. Majority ng mga nagtatrabaho sa Hong Kong, mga kasambahay, naghihikaw siya sa buhay. Mantakin mo you have to go to abroad just to become maging magpakatulong, magpaalila sa ibang pamilya, tapos yung pamilya mo iwanan mo rito. Gaalaga ka ng bata, anak mo iwanan mo. So ang sinasalamin ng Hong Kong, Pilipinas. Yung pobreng Pilipinas, yan yung sinasalamin ng Hong Kong. So kung nakikita nyo kung paano ang tanggap ng mga tao sa Hong Kong, sa PDP, kay Pastor Kibuloy at saka kay Pangulong Duterte at Inday Sara, ganun din ang tanggap ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Kasi yan yung mga representante nila. Kumbaga kapag gumagawa ka ng design ng isang halimbawa meron kang project na building, di ba, gagawa ka ng design small scale. Maliit na modelo nung proyekto. Yang Hong Kong is like yan yung pinaka parang small scale Philippines. Na yung pulso ng tao dyan, definitely yan din yung pulso ng tao dito sa Pilipinas. And hindi nyo may kakaila kasi makikita nyo talaga sabay-sabay gumalaw. Gumalaw ang media, ang mga vloggers nila, ang mga taga-gobyerno. Mantakin mo, putangin na si Chua. Sinabi ni Chua na ito daw pagtitipon na to, yung mga taga Hong Kong daw binayaran 300 daw Hong Kong dollars bawat isa. Pakirin yan. Yan ang dapat na iniimbestigahan ni Barbers. Chua, napakasinungaling mo, fake news ka, hindi ka na nga pogi. Putangin ang sama-sama pa ng ugali mo. Pucha, nagkabayaran daw dyan. Tapos ito pa sinabi nung gago.
Na lahat daw yan KOJC. Putang ina ka. Manood ka kasi. Apat na yung mata mo, hindi mo pa makita eh. Kundi ka ba naman bobo. Tsuwa, huwag kang tatanga-tanga. Pinataas ni Banat Bay lahat ng kamay ng mga tao dyan. Sino dito taga KOJC? Mangilan-ngilan lang. Sino dito ang mga OFW, mga taga Luzon, Visayas, Mindanao? Putang inang yan. Lahat sila. Mga normal na Pilipino, lalo na yung mga nasa labas, puros mga ano yun. Pilipino yun. Yung kanilang day off, inispend nila dyan maghintay sa mga kandidato ng PDP. Tarantado ka ba? Nakita mo ba si Abalos? Nakita mo ba si Abalos nagpaikot-ikot dyan, nag-vlog pa yung gago? Nagpaikot-ikot sa may sentral si Abalos, putang ina, walang pumansin, dadalwa. Tapos sasabihin nyo malakas kayo? Sasabihin nyo malakas kayo? Si Abalos na yan, yan na nga isa sa pinakamalakas na barahan nyo. Putang ina, naglakad sa sentral, isa, dalawa lang ang pumansin sa kanya. Samantalang dito, mantakin mo, hindi pa naggala itong PDP. Nasa isang lugar lang. Puta sila pinuntahan ng tao. Hindi na kailangan pa ng katulad ni Abalos Kupal na pupunta sa mga Filipino, tambayan ng mga Pilipino para pansinin niya. Putang ina, hindi siya gusto. Alam niyo ba nung nilabas yung mukha niya sa screen? Kasi, syempre, pinakita yung pinakita yung KOJC. Syempre, pag pinakita mo KOJC, makikita mo doon yung mukha ni Torre, Bongbong Marcos, saka ni Abalos. Puta, nung nilabas yung mukha ni Abalos, tangina, bu talaga yung mga tao. Boo! Oh, nung nilabas yung mukha ni Torre, putang ina, galit na galit yung mga tao. Lalo na lumabas yung mukha ni Bongbong Marcos, bu talaga. Nung nag-speech nga ako, tinanong ko kung sinong nabudol. Puta, lahat sila. Takin mo lahat nung nandoon, dating mga Marcos yun. Putang ina mo, Bongbong, tatanga-tanga ka. Binoto ka na ng mga tao, hindi mo pa sinaga, hindi mo pa sila inalagaan. Lahat halos nung nandoon, bumoto kay Bongbong Marcos. 2,000 mahigit yun nandoon sa may loob. And definitely yung mga nasa labas na more or less, mga 4,000 pa yun. Ganon din, mga nabudol din. Putang ina ka, Bongbong, ang dahil mong niloko. Visit ka. Anak ng tinapay ka, oh. Oh, tapos talaga namang lahat, no, nataranta. Oh, lahat talaga gumawa na ng mga istorya. Oh, yung mga tao doon talagang nako. Ang Diyos ko po, inuubo ako pagka talaga naaalala natin. Hindi, grabe talaga. Tsaka hindi ini-expect ng mga tao. First time din na nangyari to na magkasama sila sa isang event tapos parehas nagsalita yung mag-amang Duterte at saka yung Inday Sara at saka ang sapul na sapul tayo doon. Pasok na pasok yung joke nilang dalawa nung nandoon si VP Sara, sinisiraan niya tatay niya. Nung nandoon naman yung tatay niya, sinisiraan naman si VP Sara. So ang galing. Pasok na pasok talaga silang dalawa. Grabe, ang galing nila magdala ng crowd. Talagang trendsetter tong mag-ama na to. Ito talaga pag natalo tong mag-ama na to, wala, dinugas na to. Kaya gigil na gigil ng mga congressman eh. Gigil na gigil si Bongbong. Gigil na gigil si Tambaloslos. Mantakin mo na ubos na pera ng bayan, kakapayuda nila. Kakabili nila sa taong bayan. Putang ina, hindi pa rin sila mahal ng taong bayan. Ang hirap niyong mahalin eh. Mahirap kayong mahalin, mga hayop kayo eh. Oo, kaya naman, Diyos ko po, talaga tapos ang dami pang mga binitawang salita ni Duterte doon. Oo, panoorin niyo yung in-upload kong video na speech ni Duterte tsaka speech ni VP Sara. Yung kay VP Sara, di niyo pinapanood ha. Panoorin niyo, ang dami niyang mga binitawang salita ron. Tain-tain na naman si Claire. Tain-tain na naman yung mag-asawa sa Malacanang. Sigurado ako tain-tain na naman yung mga congressman. Punta nagpa-press con nga si Chihuahua kanina eh. Mag-isa lang siya, wala namang kwenta. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan,
sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa